Akala ng dalagang pulis ay natapos na ang lahat ng makulong ang misteryosong katutubo, pero hindi niya alam, ang desisyong iyon ang magbubukas ng mas malagim na sumpa. At ngayong siya'y mag-isa, muling bumalik ang nilalang na binitawan niya, dala ang babala na. Hindi pa tapos ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at salaysay na naipasa sa iba't ibang tao. Hindi ito nilikha upang manakot lamang kundi upang magbigay babala, magmulat, at maghatid ng aliw sa mga mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Maaari itong hindi angkop para sa mga bata, kaya't payo namin na maging maingat sa panonood. Sa gitna ng katahimikan ng isang liblib na baryo, may mga lihim na hindi basta-basta lumalabas sa liwanag ng araw. Ang mga taong nakatira rito ay tila sanay na sa mga bulungan at sa mga alamat na ikinukwento mula pa noong sinaunang panahon. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapakita sa bisita, may mga matang nagmamasid, may mga aninong nakatago sa dilim, at may mga nilalang na hindi kailanman nais mapangalanan. Dito nagsisimula ang kakaibang salaysay tungkol sa isang dalagang pulis at sa isang nilalang na matagal nang pinag-uusapan, isang katutubo na sinasabing may koneksyon sa mga aswang. Isang gabi, habang tahimik na nakapwesto sa kanyang maliit na silid ang dalagang pulis na si Lara, narinig niya ang mga tawanan at kalabog mula sa barangay hall. May nadakip raw sila, isang lalaking hindi taga rito, kakaiba ang itsura, at may kasuotan na parang mula pa sa ibang panahon. Ayon sa mga matatanda, ang mga mata nito ay hindi karaniwang itim kundi tila kumikislap sa ilalim ng buwan, at ang kanyang balat ay may kakaibang marka na parang hinubog ng mga sinaunang ritual. Ang ilan ay agad na nagsabing ito'y isang aswang, habang ang iba ay naniniwala na isa lamang siyang katutubo na nagmula sa bundok na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ngunit bakit siya naroon? Ano ang dahilan ng kanyang pagbaba mula sa kagubatan? At bakit ganoon na lamang ang takot ng mga nakakita sa kanya? Maging si Lara, nasanay na sa mga kasong kriminal at gulo sa kalsada, ay nakaramdam ng kakaibang panginginig nang masulyapan niya ang lalaki. Tahimik itong nakaupo sa sulok ng kulungan, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa buong silid. Ang hangin ay biglang bumigat, at ang mga alitaptap na karaniwang lumilipad sa labas ng bintana ay biglang naglaho. Habang mas pinagmamasdan ni Lara ang lalaki, napansin niyang tila may mahihinang bulong na lumalabas mula sa kanyang bibig. Hindi ito wikang pamilyar at hindi rin mawari kung dasal o sumpa. May halong awa at pangamba ang naramdaman ng dalagang pulis. Sa kanyang isip, nagtatalo ang tungkulin at ang konsensya. Dapat ba niya itong tratuhing kriminal, o isa lamang itong nilalang na napadpad sa maling lugar? Ngunit ang mga matatanda sa baryo ay nagpupumilit, ikulong siya. Huwag mo siyang pakakawalan, Lara. Kapag nakawala yan, wala nang ligtas sa atin. Lumipas ang ilang oras, at nagsimula na ang mga usapan ng kabataan at matatanda. May nagsabing nakita nila ang lalaki sa tabi ng isang kubo, kung saan may batang biglang nagkasakit. Ang iba naman ay nanumpang nakita nila itong nakatitig sa mga alagang hayop bago ito biglang naglaho. Ngunit wala ni isa ang may malinaw na ebidensya. Ang lahat ng iyon ay puro sabi-sabi lamang, mga anino ng takot na tumatakbo sa isipan ng mga tao tuwing gabi. Si Lara, bagamat dalaga pa at bago sa serbisyo, ay kilala sa kanyang tapang. Ngunit ngayong gabi, unti-unti niyang nararamdaman na hindi sapat ang kanyang uniforme o baril upang suwayin ang misteryong nakaharap sa kanya. May kakaibang puwersa sa loob ng kulungan, isang pakiramdam na parabang ang nilalang na iyon ay hindi dapat nakakulong, at sa oras na masaktan o maliitin, mas matindi ang maaaring mangyari. Habang nakatitig siya sa lalaki, bigla itong nag-angat ng ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang kilos, ngunit ramdam ni Lara ang mensaheng tila gustong iparating nito, hindi ako ang kalaban. Ngunit kung gayon sino? Sa labas, ang hangin ay biglang lumakas. Ang mga aso ay nagsimulang tahulan ang dilim, at ang mga manok ay tila nagkagulo kahit hating gabi. Ang baryo ay biglang binalot ng katahimikan na parang naghahanda sa isang mas matinding sigalo. Si Lara, bagamat kabado, ay nagpasya na manatiling gising, binabantayan ang kakaibang nilalang na ngayon ay nakaupo pa rin, tahimik, ngunit nakangiti ng payapa, isang ngiting mas lalong nagdulot ng kaba sa kanyang puso. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang,
isang malakas na kalabog mula sa labas ng barangay hall ang yumanig sa buong silid. Tumigil ang lahat. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Lara na marahil, ang tunay na panganib ay hindi ang nakakulong na katutubo, kundi ang kung anong naghihintay sa labas. At dito nagsisimula ang kwentong hindi basta-basta malilimutan ng sinumang makaririnig. Ang katahimikan ng gabi ay tila nabasag ng biglang kalabog mula sa labas ng barangay hall. Nagkatinginan ang mga kagawad na nagbabantay, at isa-isang lumapit sa mga bintana upang silipin kung ano ang nangyayari. Si Lara naman, mahigpit na hawak ang baril, ay hindi maiwasang mapatingin muli sa nakakulong na katutubo. Hindi ito gumalaw, nakaupo lamang sa malamig na semento, ngunit ang mga mata nito ay tila may alam na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Para bang bago pa dumating ang kalabog na iyon, matagal na nitong nararamdaman ang paparating. May tao ba sa labas? Tanong ng isang kagawad habang nanginginig ang boses. Ngunit walang sumagot. Ang tanging maririnig ay ang alulong ng mga aso na tila nagkakasabay sa iisang ritmo, at ang tila bulungan ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng lumang kahoy na dingding. Sa di kalayuan, may mga yabag na parabang paikot-ikot lang, hindi pa palapit ngunit hindi rin lumalayo. Si Lara ay nagsimulang kabahan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sanay siya sa tensyon, ngunit hindi sa ganitong klaseng katahimikan na puno ng hindi maipaliwanag na presensya. Baka may lasing lang na napadaan, biro ng isang tanod, pilit na pinapawi ang kaba. Ngunit nang silipin nila ang paligid, walang kahit isang tao ang makitang naglalakad. Sa loob ng kulungan, nagsimulang gumalaw ang katutubo. Dahan-dahan nitong itinaas ang dalawang kamay, at marahang inilapat ang palad sa malamig na rehas na bakal. Huwag kayong mag-ingay, bulong niya, mahina ngunit malinaw ang tinig. Napakunot ang noo ni Lara. Hindi niya inaasahang magsasalita ito, at higit pa, hindi inaasahan ang wika. Hindi ito dialekto ng kabundukan, hindi rin banyaga, ito'y Tagalog na may kakaibang bigkas, parang sinaunang pananalita. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng barangay hall. Isa sa mga kagawad ang lumapit kay Lara at bumulong, "Ma'am, kanina pa yan hindi nagsasalita. Bakit ngayon lang?" Ngunit bago pa makasagot si Lara, muling nagsalita ang lalaki, nakapikit at tila nakikinig sa mga yabag sa dilim. "Hindi sila tao. Huwag niyo silang hayaang makapasok." Biglang sumabay ang malakas na hampas ng hangin sa kanyang huling salita. Ang bubong ng barangay hall ay umuga, at ang ilaw na nakasabit sa kisame ay nagsimulang magpatay-sindi. Isa-isang napalingon ang lahat sa pintuan, na bagamat nakakandado, ay tila inuuga mula sa labas. May kumakalmot sa kahoy, mahaba, matalim, at paulit-ulit. Ang tunog ay nakakapangilabot, para bang hindi kuko ng tao, kundi ng hayop na mas malaki pa sa aso o baboy. "Handa kayo," utos ni Lara, sabay taas ng baril. Ngunit sa kabila ng tapang, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung sapat ba ang bala laban sa kung anuman ang nasa labas. Ang katutubo naman ay biglang tumayo, hawak pa rin ang rehas, at biglang nagsimulang mag-usal ng mga salitang hindi maintindihan, matatapang, mabilis at parabang may tinatawag o tinataboy. Ang mga kagawad ay isa-isang umatras, at ang isa pa ay nag-sign of the cross. Hindi nila alam kung ang lalaki ba ay tumutulong o nagbabadya ng mas masahol pang mangyayari. Ngunit sa kakaibang bigkas ng salita nito, ramdam nila ang bigat at lalim ng pinagmulan. Habang nagaganap ang lahat, naalala ni Lara ang ilang alamat na ikinuwento ng kanyang lola noong bata pa siya. Tungkol ito sa mga katutubo sa bundok na hindi basta-basta nakikita, na nagtataglay ng kakaibang kakayahan, mga tagapangalaga raw ng kalikasan na hindi dapat nilalapastangan. Ngunit may ilan daw sa kanila na nagiging kaaway ng mga tao kapag binali ang kanilang mga batas. Ang tanong ni Lara ngayon, ang lalaking nasa kulungan ba ay tagapagtanggol o isa ring nilalang na dapat katakutan? Isang malakas na hampas muli ang yumanig sa pinto, at sa pagkakataong ito, bahagyang bumuka ang kahoy. Sumilip ang isang mata, mapula, maliwanag at tiyak na hindi tao. Isang iglap lang, ngunit sapat para manlamig ang lahat ng nasa loob. "Buksan niyo ako kung nais niyong mabuhay," bulong ng nakakulong. Ngunit paano ito tatanggapin ni Lara? Bilang pulis, tungkulin niyang bantayan ang bilanggo.
Ngunit bilang tao, alam niyang may mas malaking panganib na hindi nila kayang labanan. Dumoble ang kabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa rehas na humahadlang sa kalayaan ng lalaking iyon. Sa labas, nagsisimula ng kumalat ang mga yapak at kalusko sa paligid ng barangay hall. Hindi lang isa kundi marami. Parang nililigiran sila. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong ang bumabagabag kay Lara, kung pakakawalan niya ba ang lalaking ito, ligtas ba sila? O mas lalo ba silang mapapahamak? Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay nagdadala ng mas mabigat na kaba. Ang ilaw ay muling kumurap at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng bulong na hindi galing sa tao. At bago tuluyang mawala ang ilaw, narinig ni Lara ang huling salita ng nakakulong, isang bulong na halos hindi niya maunawaan, nagsisimula na sila. Sa sandaling tuluyang mamatay ang ilaw, binalot ng kumpletong dilim ang loob ng barangay hall. Ang katahimikan ay hindi na ordinaryo, ito'y parang isang patibong na hinihintay ang lahat ng nasa loob. Ang mga kagawad ay nagsimulang magtakbuhan, naghahalongkat ng pusporo at kandila, ngunit sa bawat pagliyab ng apoy, may aninong dumaraan sa gilid ng kanilang paningin, mabilis, mahaba, at parang hindi kayang ilarawan ng normal na anyo. Si Lara ay nanatili sa harap ng kulungan, pinipigilan ang sarili na umatras. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang batok, na para bang may humihinga mismo sa likod niya. Hindi siya lumingon, natatakot siyang makita kung ano ang nandoon. Sa halip, sinikap niyang ituon ang tingin sa katutubong nakakulong na ngayon ay patuloy pa ring nagbubulong ng mga sinaunang salita. Mas mabilis na ngayon, mas madiin, at mas nakakaantig ng loob, parang may tinatawag na hindi nila nakikita. Ma'am, hindi na natin kaya to, sigaw ng isang kagawad habang nakaharap sa pinto na muling inuuga mula sa labas. Ang kahoy ay unti-unting nagkakabitak, at ang bawat kaluskos ay para bang nagmamarka ng kanilang natitirang oras. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lara, isang matinis na iyak ang sumabog mula sa likuran ng barangay hall. Agad silang napalingon, isa sa mga kabataang nagboluntaryo, bilang tanod ang nawalan ng malay. Nakatihaya ito, nakabuka ang bibig, at tila may malamig na usok na lumalabas mula roon. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, ngunit walang kinikilala, walang buhay. Ang lahat ay nagsigawan, at ang iba ay halos mahulog sa kanilang kinatatayuan sa takot. Si Lara ay napaatras, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lang basta pananakot mula sa dilim ang nangyayari, isa sa kanila ang nadali ng hindi nakikitang kalaban. At sa mga sandaling iyon, napansin niyang nakangisi ang katutubo sa loob ng kulungan. Hindi ito ngiting masaya, kundi ngiting puno ng misteryo, na para bang alam nitong mangyayari iyon. Hindi ako ang dapat niyong katakutan, bulong nito, habang nananatiling nakapikit. Ngunit para kay Lara, lalong lumabo ang lahat. Kung hindi siya, sino? At bakit tila siya mismo ang nag-aabang sa mga pangyayaring ito? Sa gitna ng kaguluhan, isang mas malalim pang sigalot ang sumulpot, isang kagawad ang lumapit kay Lara, nanginginig at mariing bulong, "Ma'am, baka siya ang dahilan. Baka kailangan na nating tapusin ito ngayon pa lang." Nakita niyang may hawak itong bolo at handa itong ipasok sa pagitan ng rehas. Mabilis na pumagitna si Lara. "Huwag! Hindi natin alam kung anong kahihinatnan yan." Ngunit makikita sa mukha ng kagawad ang desperasyon, takot na natabunan na ang rason. Kung hindi siya pipigilan, baka magawa nitong saktan ang nakakulong, at hindi nila alam kung anong kapalit ang maaari nilang harapin. Ang mga kalabog mula sa labas ay lalo pang lumakas. Sa bawat hampas, parang may dumudurog sa pundasyon ng barangay hall. Ang sahig ay bahagyang yumanig, at ang alikabok mula sa kisame ay nagbagsakan. Ang mga aso sa labas ay biglang natahimik, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kaninang ingay. Samantala, si Lara ay nahati ang atensyon, bantayan ang kagawad na balak saktan ang katutubo, at harapin ang panganib na pilit pumapasok mula sa labas. Sa gitna ng tensyon, biglang huminto sa pagsasalita ang nakakulong. Dumilat ito ng marahan, at sa unang pagkakataon, tumayo ng tuwid, parang isang mandirigmang matagal nang natutulog at ngayon ay muling nagising. Narito na sila, mariin itong sabi, sabay tingin kay Lara. "Kung ako'y mamamatay, wala na kayong laban."
Ang mga salita nito ay parang pako na bumaon sa isipan ni Lara. Hindi siya makapagdesisyon, pakakawalan ba niya ito at suwayin ang lahat ng prinsipyo ng kanyang tungkulin, o paniniwalaan ang mga matatanda at panatilihing nakakulong ang lalaking maaaring mas mapanganib pa kaysa sa mga nasa labas. Ang kanyang utak ay hindi pa nakakasagot nang biglang bumigay ang isang bahagi ng dingding. Sa maliit na siwang, may lumusot na kamay, hindi tao, mahaba ang mga daliri, puno ng matutulis na kuko, at nangingitim ang balat. Gumapang ito sa sahig, pilit inaabot ang isang kagawad na agad na napasigaw at umatras. Ma'am! Ma'am, anong gagawin natin? Sigaw ng isa. Ngunit si Lara ay natigilan, hawak pa rin ang baril na ngayon ay nanginginig na sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung saan siya unang babaling, sa loob, sa labas, o sa sarili niyang konsensya na unti-unti nang nilalamon ng takot. At sa pinakagitna ng lahat ng kaguluhan, isang mas malalim na misteryo ang lumitaw. Napansin ni Lara na sa bawat hampas ng mga nilalang sa labas, tila lumalakas din ang aura ng katutubo sa loob. Para bang may koneksyon ang dalawang puwersang ito, isang ugnayan na hindi niya pa kayang ipaliwanag. Sa mga sumunod na segundo, naramdaman ni Lara na hindi lang pisikal na laban ang hinaharap nila, kundi isang labang may kinalaman sa mas malalalim na lihim ng kanilang bayan. At habang ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, alam niyang ang gabing iyon ay malayo pa sa katapusan, dahil ang tunay na bangungot ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang mga sigaw at dasal ng mga tao sa loob ng barangay hall ay naghalo, nagbigay na nakabibinging kaguluhan na mas lalo lamang nagdagdag sa bigat ng gabi. Ang pinto ay halos tuluyan ng bumigay, bawat hampas mula sa labas ay parang pagbugso ng isang dambuhalang halimaw na nagbabalak pumasok. Ang siwang sa dingding ay lumaki, at mula roon ay lumitaw ang pangalawang kamay, itim na parang sinunog, may mahahabang kuko na nagkikiskisan sa kahoy at sementong sahig. Ang tunog nito ay tumatago sa buto, parang paggasgas ng bakal sa salamin. Si Lara ay namutla, hawak pa rin ang baril, ngunit ramdam niyang unti-unti nang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Sa dami ng gulo, wala siyang mapiling kaaway, ang mga kagawad na nag-aaway kung dapat bang patayin o palayain ang katutubo, ang aninong unti-unting lumulusot sa dingding, o ang takot na kumakain sa kanyang isipan. Ang kanyang dibdib ay kumakabog, at bawat hinga ay mabigat, para bang ang mismong hangin sa paligid ay laso na dahan-dahang pumapasok sa kanyang katawan. Ang katutubong nakakulong ay nanatiling nakatayo, tuwid, at tila hindi natitinag sa kabila ng kaguluhan. Ngunit sa mga mata nito, may nagbabagang apoy, hindi literal na nagliliyab, kundi isang ningas ng matinding kapangyarihan at kaalaman na hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Kapag bumigay ang pinto, wala nang makakaligtas sa inyo, mariin nitong sabi. Ako lang ang maaaring humarap sa kanila. Hindi kita pakakawalan, mariing sigaw ni Lara, bagamat nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko alam kung mas ligtas ba kami kung ikaw ay nasa labas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng iba pa, isang kagawad ang muling sumugod, itinutulak si Lara sa gilid, sabay tutok ng bolo sa katutubo. Kung hindi natin siya tatapusin, tayo ang mauubos, sigaw nito. Ngunit bago pa man sumayad ang bolo sa laman ng lalaki, isang matinis na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Hindi ito boses ng tao, hindi rin hayop. Isa itong boses na tila sabay-sabay na galing sa maraming lalamunan, pumapasok sa bawat sulok ng barangay hall, at sumisingit sa tenga ng bawat naroroon. Ang kagawad ay napatigil, ang kamay na maihawak ng bolo ay nanginginig, bago tuluyang nabitawan ang sandata. Ang mga bintana ay sabay-sabay na umuga, para bang may humahampas mula sa labas. Ang mga anino sa labas ay dumadami, nagsasalimbayan, at nag-ugnay-ugnay na parang alon ng dilim. At sa isang iglap, ang kandila na tanging nagbibigay liwanag sa silid ay biglang namatay, iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakabibinging kadiliman. Ma'am! Hindi ko na kaya. Ayoko na, sigaw ng isa pang kabataang tanod bago ito tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man niya maabot ang hawakan, mula sa siwang ng dingding ay lumusot ang isa pang kamay, mabilis na inabot ang kanyang braso, at hinila ito ng mariin. Napasigaw siya ng ubod lakas, at ang kanyang katawan ay biglang nagkikisay. Ang iba'y nagtangkang hilahin siya pabalik, ngunit isang usok na kulay abo ang lumabas mula sa kanyang bibig,
dumiretso sa siwang, at tuluyang nawala sa dilim. Nang mabitawan siya ng kamay, bumagsak ang binata, walang malay at malamig na parang bangkay. Si Lara ay napaatras, hawak ang dibdib, habang pinagmamasdan ang nangyayari. Ang kanyang mga kasamahan ay isa-isang nawawala ng lakas ng loob. Ang iba'y nagsisiksikan sa sulok, umiiyak, at ang ilan na may nagdarasal ng paulit-ulit. Ngunit sa gitna ng lahat, ang katutubo ay nagpatuloy sa kanyang bulong, ngayon ay mas mabilis at mas malakas, hanggang sa tila gumalaw ang hangin sa paligid. Kung hindi niyo ako palalayain, lahat kayo'y susunod sa kanila, mariing sabi ng lalaki, ngayon ay nakatitig direkta kay Lara. Ang kanyang boses ay parang may bigat, parang may kasamang puwersa na dumadagundong sa dibdib. Ngunit paano siya makakapagdesisyon kung bawat hakbang ay may kapalit? Kung pakakawalan niya ito, maaaring mas malaking panganib ang dumating. Kung iiwan niya itong nakakulong, tiyak na isa-isa silang ubusin ng mga nilalang sa labas. Sa isip niya, wala na talagang ligtas na landas, parang ang bawat pagpili ay tiyak na hahantong sa kapahamakan. Sa labas, mas lumala ang mga tunog. Ang pag-uga ng pinto ay halos magpatumba sa mga mesa, at mula sa kisame ay bumagsak ang mga alikabok at ilang tipak ng kahoy. Ang mga sigaw ng halakhak ay nagsimulang maghalo sa tila pag-iyak ng mga bata, pag-ungol ng mga hayop, at bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Ang lahat ng tunog ay sabay-sabay na pumapasok sa isipan, hanggang sa halos mabingi sila. Si Lara ay napasigaw, tama na. Ngunit walang tumigil. Lalong tumindi ang lahat, parang isang unos na walang tigil. At doon niya napagtanto, hindi lamang sila basta binabantaan, kundi sinusubukan silang baliwin, sirain ang kanilang katinuan hanggang sila mismo ang magpatayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang tumutok ng baril, hindi sa ang sigaw ng kagawad ay muling bumasag sa katahimikan ng ang pader ng barangay hall, ay biglang nagbitak palalo. Sa bawat pagyanig ng kahoy at semento, nararamdaman ni Lara ang pagkawasak ng kanilang huling depensa. Ang mga ilaw ng kandilang pilit nilang sinindihan ay isa-isang namamatay, hinipan ng malamig na hanging hindi galing sa labas kundi tila mula mismo sa loob ng gusali. Ang mga anino sa dingding ay kumikilos ng hindi tugma sa galaw ng kanilang mga katawan, at may mga hugis na tila hindi dapat umiiral. Ang katutubo sa kulungan ay nakatitig lamang kay Lara, ngunit ngayon, hindi na nito maitatago ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Ang mga tatoo sa kanyang balat ay nagsimulang kumislap sa dilim, parang mga baga na sinindihan mula sa ilalim ng balat. Ang mga kagawad ay halos mabaliw sa nakikita. Ano ba talaga siya? Tao ba yan o multo? Sigaw ng isa. Ngunit hindi nakasagot si Lara, dahil siya mismo ay hindi na rin sigurado. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakakakilabot na tunog ang umalingaw mula sa labas, hindi nakalabog, kundi isang mahabang, nakaririnding alulong. Ngunit hindi ito parang aso o lobo. Mas malalim, mas nakapapasok sa kaibuturan ng dibdib ng nakakarinig. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay at ang silid ay lumubog sa itim na dilim. Wala na silang nakikita kundi ang mga mata ng isa't isa na nangingislap sa kaba. At doon nagsimula ang hindi nila inaasahan. Isa sa mga kagawad na kanina ay nagpipilit na patayin ang katutubo ay biglang tumigil sa paghinga. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon kay Lara at ang kanyang mga mata ay hindi na tao, mapupula, kumikislap at puno ng galit. Huli na kayo, bulong niya, boses na hindi kanya. Napatras si Lara, halos mabitawan ang baril sa sobrang pagkagulat. Hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit malinaw na ang isa sa kanila ay sinapian. Nagsimulang tumawa ang kagawad, isang halakhak na parang maraming boses ang sabay-sabay. Ang iba pang mga tao sa loob ng barangay hall ay nagsisigaw, nagsisiksikan, at halos mag-unahan palabas, ngunit ang pintuan ay tuluyan ng bumigay, at mula sa dilim ay may pumasok na mga nilalang na hindi maaninag ng buo. Mga hugis na mahaba, kumikilos na parang uso, ngunit may mga mata at kuko na kumikislap sa bawat kibot ng liwanag. Pinaputukan ni Lara ang baril, sunod-sunod, ngunit sa bawat putok ay wala siyang tinatamaan. Para bang ang mga nilalang ay usok lamang na dumadaan sa bawat bala. Ngunit sa bawat pagsabog ng baril, mas lalong nagagalit ang mga ito, mas lalong sumisikip ang hangin, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib.
Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumigaw ang katutubo, "Hindi ako ang inyong kalaban. Pero kung hindi niyo ako pakakawalan, lahat kayo mamamatay ngayong gabi." At doon na siya tuluyang natigilan. Ang kanyang prinsipyo bilang pulis ay sumisigaw na huwag itong pakawalan. Ngunit ang kanyang takot bilang tao ay nagsusumamo na baka nga ito lamang ang tanging paraan. At dito dumating ang twist na hindi niya inaasahan nang sinubukan niyang hawakan ang susi ng selda, natuklasan niyang wala na ito. Nawawala. Parang may kamay na kumuha rito nang hindi niya namamalayan. Napalingon siya, at ang kagawad na sinapian kanina ay ngayon ay nakatayo na sa harap ng kulungan, hawak-hawak ang susi at nakangiti. Hindi siya ang dapat pakawalan, Lara, bulong ng kagawad, ngunit ang boses ay halatang hindi na kanya. Dahil kapag nakalaya siya, mas titindi pa ang unos na darating. Ang utak ni Lara ay halos pumutok sa pagkalito. Sino ang paniniwalaan niya? Ang katutubo na nagsasabing siya ang kaligtasan nila, o ang nilalang na nagsasalita sa bibig ng kanyang kasamahan? Ang oras ay mabilis na naubos. Sa labas, ang mga halimaw na anino ay nagsisimulang pumasok ng tuluyan, unti-unting sinasalakay ang bawat sulok ng barangay hall. Ang mga kagawad na hindi nakatakas ay isa-isang hinihila sa dilim, kasabay ng mga sigaw na agad ding napuputol. Si Lara ay halos mawala ng pag-asa. Walang bala, walang ligtas na labasan, at ngayon, wala na ring katiyakan kung sino ba talaga ang kaibigan at sino ang kaaway. Ang kanyang dibdib ay mabilis na kumakabog, ang kanyang isip ay puno ng tanong na walang sagot. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ano ang gagawin mo? Susundin mo ba ang tungkulin mo bilang tagapagpatupad ng batas, o pakakawalan mo ang isang nilalang na maaaring maging mas malaking panganib? Sa tingin mo ba'y may tsansa pa si Lara na mabuhay sa bangungot na ito? Ang malamig na hangin ay tila pako na tumutusok sa balat ni Lara habang unti-unting lumalapit ang mga nilalang mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, ang mga aninong hugis-usok ay kumakapit sa bawat dingding, pilit na bumabalot sa lahat ng nasa loob ng barangay hall. Hawak pa rin ng kagawad na sinapian ang susi ng kulungan, nakangiti at para bang inaasar si Lara sa kawalan niya ng magawa. Humigpit ang hawak ni Lara sa baril, kahit alam niyang wala ng silbi ang mga bala. Isa-isang nahulog ang kanyang mga kasama, ang iba ay hinila palabas ng pinto, ang iba'y biglang nanigas at bumagsak na parang naubusan ng buhay. Ang kanyang mga tainga ay puno ng sigawan, bulungan at halakhak na hindi galing sa tao. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa katutubo sa loob ng selda. Ang mga tatoon nito ay kumikislap ng mas maliwanag, para bang isang apoy na naghihintay lamang ng gatilyo upang sumiklab. Lara, sigaw nito, mariin at puno ng desperasyon. Ako ang tanging paraan. Kung hindi mo ako papakawalan, wala kang laban. Ngunit bago siya makagalaw, ang kagawad na sinapian ay biglang lumapit, hawak ang susi at dahan-dahang isinusuksok sa kandado ng kulungan. Hindi mo siya dapat palayain, bulong ng tinig na hindi kanya, habang ang mga mata ay lalo pang kumislap sa pula. Kapag nakawala siya, hindi niya na siya makokontrol. Napatigil si Lara, at sa sandaling iyon, parang nag-freeze ang lahat. Ang kanyang utak ay tila nahati sa dalawa, ang isa'y nagsasabing sundin ang kanyang tungkulin, ang isa na may nagsusumamo na sumugal sa tanging pagkakataong mabuhay. At doon siya nagdesisyon. Sa isang iglap, nilapitan niya ang kagawad, sinunggaban ang kamay nito, at buong lakas na itinulak palayo. Sa pagkabigla ng lahat, si Lara mismo ang sumaksak ng susi sa kandado at pinihit iyon. Isang malakas na dagundong ang sumabog mula sa loob ng kulungan. Ang katutubo ay humakbang palabas, at sa sandaling iyon, tila nagbago ang buong paligid. Ang hangin ay biglang nag-init, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa malaapoy na liwanag. Ang mga nilalang sa dilim ay biglang umatras, nag-aalangan, ngunit hindi tuluyang nawala. Ngayon, makikita niyo kung bakit ako kinatatakutan, bulong ng katutubo, bago niya iniunat ang mga kamay. Mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang apoy na hindi ordinaryo, hindi pula, kundi asul, malamlam, at nakapangingilabot. Itinapon niya ito sa mga nilalang, at ang mga ito'y nagsisigaw sa sakit, unti-unting naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, hindi lahat ay nakaligtas.
Ang kagawad na sinapian ay biglang sumugod, hawak ang bolo at tinangkang saktan ang katutubo. Isang iglap lang, tinamaan ito ng apoy at bumagsak ang katawan, nagliyab hanggang sa wala nang matira kundi abo. Si Lara ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang katutubo na kanina lamang ay tila kawawa at mahina, ngayon ay isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kanyang inasahan. Ngunit habang patuloy nitong sinusunog ang mga anino, napansin ni Lara ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi lamang galit o tapang, kundi isang uhaw, isang kasabikang tila hindi kayang pigilan. At doon niya napagtanto ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang nito tinataboy ang mga nilalang, tila sinisipsip din nito ang enerhiya ng mga taong nasa paligid. Isa sa mga tanod na nakatayo malapit sa kanya ang biglang nanlumo, bumagsak, at natuyo ang balat, para bang sinipsip ang kanyang buhay. Nagkakamali ka, Lara, bulong ng tinig sa kanyang likod. Nilingon niya, at sa kanyang gulat, isa pang kagawad, isang matandang lalaki, ang nakatingin sa kanya, nanginginig ang mga kamay. Hindi siya ang kaligtasan. Siya ang dahilan kung bakit dumating ang mga nilalang na ito. Ang pagpapaalis sa kanya mula sa bundok ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Nangalog ang tuhod ni Lara. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang pinaglaban, ay maaaring isang malaking pagkakamali. Pinakawalan niya ang isang halimaw na mas malala pa sa mga aninong umaatake sa kanila. Habang ang katutubo ay nakatayo sa gitna, nakangisi at puno ng kapangyarihan, lumingon siya kay Lara at nagsalita, "Hindi mo na ako mapipigilan. Ako ang tunay na hari ng mga lilim. At ikaw, Lara, ikaw ang mismong nagpalaya sa akin." Ang kanyang katawan ay nanlamig, ang kanyang isip ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Walang takas, walang ligtas, at wala na siyang tiyak kung may bukas pang naghihintay sa kanya. At sa pinakamatinding sandali, bago tuluyang bumalot ang dilim sa buong baryo, isang nakabibinging sigaw ang bumalot sa paligid, sigaw na hindi niya alam kung galing sa kanya o sa mga nilalang na ngayon nagsasaya sa kanyang pagkakamali. Ang mga halakhak na nilalang na tinawag mula sa dilim ay matagal na umalinggaw sa loob ng barangay hall, bago tuluyang naglaho ang lahat sa isang iglap. Ang mga asul na apoy na nagmumula sa katawan ng katutubo ay nagsilbing huling liwanag bago mabalot muli ng katahimikan ang buong paligid. Wala nang aninong gumagalaw, wala nang tinig na humuhuni, at ang mga natira lamang ay abo at amoy ng nasusunog na laman. Si Lara ay nakatayo pa rin, nanginginig at halos hindi makahinga. Ang kanyang baril ay nakababa na, wala nang silbi, at ang kanyang mga tuhod ay nanghihina na para bang anumang oras ay bibigay siya at babagsak sa sahig. Nilingon niya ang paligid, mga kasama niyang tanod na wala ng buhay, ang dingding na puno ng hiwa at bakas ng kuko, at ang mga mata ng mga bangkay na nakatitig sa kawalan. Ang lahat ay tila saksi sa isang kasaysayang hindi dapat mabunyag kailanman. Nasa harapan niya ang katutubo, hindi na kasing kahindik tulad ng kanina, ngunit malinaw na hindi na siya ang parehong nilalang na ikinulong nila. Ang kanyang balat ay parang nagliliyab pa rin mula sa loob, ang mga tattoo ay hindi na kumikislap, ngunit nananatili ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Para bang hindi siya basta-basta tao. Ngayon ay tapos na, mahina nitong sambit, ngunit puno ng kapangyarihan ang tinig. Ang mga nilalang ay bumalik na sa kanilang pinagmulan. Lara ay hindi makapaniwala. Pero bakit sila nandito? Ikaw ba ang dahilan? Ikaw ba ang nagdala sa kanila? Sandaling natahimik ang katutubo. Tila nag-isip kung dapat ba siyang magsabi ng totoo o hindi. Hindi ako ang nagdala sa kanila, sagot nito sa huli. Ngunit ako ang kanilang hinahanap. Ako ang tulay sa pagitan ng kanilang mundo at ng sa inyo. Hanggat nandito ako, hindi titigil ang mga lilim. Bumagsak ang balikat ni Lara. Sa loob ng ilang oras lamang, ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang tungkulin at kapangyarihan ay nagbago. Ang kanyang pinaniniwalaan na tama ay naging kabaliktaran. Pinakawalan niya ang isang nilalang na maaaring magligtas, ngunit maaari ring magdala ng mas malaking kapahamakan. Kung ganoon, mahina niyang wika, anong mangyayari sa baryo? Tumingin ang katutubo sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lara ang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Ngunit tandaan mo, Lara, ang bawat desisyon ay may kapalit.
Pinili mong ako'y palayain. Ngayon, dala mo na ang bigat ng pagpiling iyon. Bago pa siya makasagot, lumapit ang matandang kagawad na halos himatayin na sa takot. Nakatitig ito kay Lara, nanginginig ang labi. Sinabi ko na sa'yo siya ang dahilan. At ngayon, hindi na natin siya mapipigilan. At bago pa man matapos ang kanyang mga salita, bigla itong bumagsak, wala ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi niya alam kung sanhi iyon ng takot, ng pagod, o ng kakaibang puwersang unti-unting sumisipsip ng lakas sa mga taong malapit sa katutubo. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa sirang bintana, at sa iglap na iyon, naglaho ang katutubo na parang uso. Naiwan si Lara, mag-isa sa gitna ng kadiliman, walang kasiguraduhan kung totoo nga ba ang lahat ng naranasan niya. Kinabukasan, dumating ang mga taga-baryo at natagpuan siyang nakaupo sa gitna ng barangay hall, tulala at halos hindi makapagsalita. Ang mga bangkay ng kanyang mga kasama ay wala na, maging ang abo at mga bakas ng kaguluhan. Wala ni isa mang palatandaan na may naganap na bangungot doon. At nang tanungin siya kung ano ang nangyari, hindi niya makuhang magsalita. Paano niya ipapaliwanag ang mga aninong buhay, ang mga mata ng dilim, at ang isang nilalang na pinakawalan niya mismo? Lumipas ang mga araw, ngunit hindi siya tinigilan ng mga pangitain. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa sulok ng kanyang silid. Tuwing isasara niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang asul na apoy at ang mga matang iyon, mga matang parang nakatitig pa rin sa kanya, kahit gaano siya kalayo. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bintana ng kanyang bahay, may narinig siyang mga yabag sa labas. Mabigat. Mabagal. At nang dahan-dahan siyang sumilip, nakakita siya ng anino. Isang pamilyar na hugis. Mahaba ang buhok, matipuno ang katawan, at ang mga tatoo na bahagyang kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok habang ang anino'y unti-unting humakbang palapit sa kanyang pintuan. At sa mismong sandaling iyon, bago pa man niya masarhan ang kanyang isip sa takot, muling narinig niya ang tinig na matagal na niyang sinusubukang kalimutan, hindi pa tapos, Lara. Ang ilaw sa kanyang bahay ay biglang nagpatay-sindi, at ang malamig na hangin ay bumalot sa kanya. Nananatiling misteryo kung kaligtasan ba o kapahamakan ang dala ng kanyang desisyon. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Lara, ano ang inyong gagawin? Sa tingin niyo ba'y makakaligtas pa siya? I-comment niyo sa ibaba kung gusto niyo ng karugtong ng kwentong ito, dahil baka ang susunod na kabanata ay mas nakakatakot pa kaysa sa nauna.